Hi guys, it's been a while and masyado ko nang na-enjoy yung bakasyon ko. So today, isi-share ko sa inyo, itetest natin or itetest ko itong Charlotte Tilbury na bagong labas na Unreal Skin Sheer Glow Tint Hydrating Foundation Stick. So meron akong dalawang shades kasi nung nasa Paris kami, nung tinest nung SA ng Sephora, itong foundation or itong foundation stick, tinest niya sa kamay ko, sabi ko dito niya itest. So, etong video na to actually yung magiging first time ko ulit after matagal na mag-wear ng sabihin na natin medyo full na makeup. So, usually naka-sunscreen lang kasi ako guys. Tapos, konting blush, alam nyo yun. Pero, nung tinest niya sa kamay ko, ang nag-match is itong number 7 na medium na shade. But, I think ang kulay ko is 5 medium or possible na kailangan ko silang paghaluin. Kasi, yung nasa gitna, yung number 6 na shade, may pagka-pinkish siya. So, hindi ko talaga siya kulay. Maglalagay muna ako nitong Chanel na Hydra Beauty Camellia Water Cream na moisturizer. Yung 2 pumps, enough na. Actually, gusto ko yung size niya kasi madali siyang dalhin pag nagta-travel. Ayan naman talaga yung kagandahan ng stick na foundation. Madali siyang gamitin and pwede mo siyang kontrolin. Pwede mo siyang gamitin sa mga certain areas lang. Alam niyo yon, pwede niyo siyang panipisin by using your fingers pagka nag-a-apply or gamitan niyo ng beauty blender, damp na beauty blender para medyo maka-add ng glow dun sa finish ng foundation or brush. So, eto yung dalawang foundation. Ang ganda niya. So, pakita ko muna sa inyo yung 5 medium. Ayan siya, oh. Sa akin, may pagka-olive ng konti yung 5 na medium. I'm not sure kung umitim ako. Kasi nga, summertime, medyo mainit sa Europe nung nagbakasyon kami. But, naliligo ako ng sunscreen, guys. One thing na natutunan ko sa dermatologist ko. Pinapaligo yung sunscreen, okay? So, eto yung number 5. Diba? Medyo dark siya ng konti sa neck. Pero pagka na-blend yan, blend natin. Wala. So, tama ako. Tama ako na nabalikan ko pa siya kasi ang una kong nabili is yung 7 kasi yun yung nirecommend nung SA sa Sephora. Nagmamadali siya actually. So, eto yung number 7. May kutob ako na magbe-blend din to kasi parang mas warm lang siya Ayan siya guys, oh. Medyo mas parang peachy siya compared dito sa number 5 na may pagka-neutral. Parang green, olive neutral, parang ganun siya. Eto, may pagka-peachy. I hope nakikita nyo guys. So, i-blend natin. Medyo mas kita siya sa neck ko, yung pagka-peach niya. But natutukso ako na paghaluin silang dalawa. So, I think that's what I will do. Buti na lang talaga binalikan ko kasi gamay ko na yung skin ko. Pag tinitingnan ko yung foundation minsan, kahit hindi ko pa siya natitest sa kamay ko, medyo may idea na ako kung ano yung bagay sa akin Sa tagal ko ba naman nang bumibili ng foundation. So, medyo pinawisan ako doon. Yung number 5, alone ulitin ko, okay na siya sa akin. But gusto ko yung warmth nung number 7. So, ganito ang gagawin ko. I will put the number 5 and I will put the number 7 next to it. So, ganun muna tayo guys. 2, 3, 1, 2, 3. Sobrang glowy niya guys. Ayan hindi pa nabiblend. Nakikita nyo yung separation ng kulay. Ayan yung yung number 7. May pagka parang peachy. Ito yung number 5. Swak siya sa akin. So, I will be using itong Sephora na Pro Mini Flawless na airbrush. Babasain ko lang siya ng konti. Nagmi-mist tayo para hindi niya higupin yung foundation. And let's blend. Kaya ako to binili at gusto kong i-test because medyo naging normal to slightly dry ng konti yung skin ko. Actually, nung nasa Europe kami sa morning, hindi na ako naghihilamos ng may panghilamos. Water lang. And yun yung nakasave ng skin ko from getting dry. So, yung mga nanonood sa akin, na mga nasa Europe, and pag nagigising kayo, you felt like parang anggas pang nung dito nyo or nung face nyo. Ako kasi dito ko talaga siya nararamdaman na flaky siya na anggas pang niya. Sa gabi lang ako naghihilamos, double cleansing kasi naka-sunscreen ako, and then sa morning, water lang. Tapos diretso, moisturizer, and then sunscreen na ulit.
Ayan na guys, yung dalawang foundation, tignan ninyo sa neck ko. Nag-blend siya, na pinaghalo ko siya. Ang glowy niya. So, ito yung reklamo ng iba. Lalo na yung mga mature na skin. Hati yan eh. May iba gusto yung pagka-glowy niya kasi sobrang dry nila na to the point na medyo nabawasan yung pagka-glow. So, ang ganda sa skin nila. Meron namang mga nagre-reklamo na mga mature na skin na ganito. Sobrang glowy. So, ang gagamitin natin na pang-set na powder is yung mattifying na loose powder or yung mga medyo matte na konti na mga powder foundation. Yung coverage niya, using itong brush is light coverage. As in, parang honestly, parang walang foundation na nilagay sa face. Parang something, yung parang pampaglow lang, yung mga ganon, yung mga cream highlighters lang, yung nilagay ko sa face. Actually, kaya ko tong gawin using yung ibang mga cream na highlighters. Maraming mga products ang kaparehas nito para sa akin. For example, kagaya nitong L'Oreal na Glow Sherry, kung mahahanap nyo to, parang ganun lang siya sa akin eh. But I like the idea na stick siya. So, maglagay muna tayo ng concealer. Actually, this is a corrector concealer kasi may pagka parang peachy pink siya. Blend lang natin. This is a Tarte Shape Tape Corrector Peach. Hindi siya concealer na concealer kasi corrector nga siya. Pero if you want to cover yung mga bags ninyo, ayan, yung mga discolorations ninyo, and nasa mga around NC 27 to 30 kayo na shade sa MAC, yan, bagay sa inyo yan. Kasi tignan nyo, hindi siya ma-concealer tignan. Very natural. Parang hindi kayo nag-makeup. Agree ba kayo guys? Mag-comment nga kayo below. May natututunan ba kayo? Bihira na akong gumawa ng makeup review and tutorial. Bago tayo mag-powder, maglalagay na muna ako ng cream na blush. Actually, hindi siya talaga blush. This is the Maybelline Super Stay Matte Ink na 445 Energizer. Parang sun-kissed. So, nag-iisip ako kung anong magandang powder ang gagamitin para medyo matone down yung glow nito. And, meron ba kayo nitong Laneige na yung compact na powder? Ito, sobrang mattifying siya, nakakapatay siya ng shine. So, what I will do is, I will use this, itong Laneige, and hahaluan ko nitong Strokes na Flawless Veil Finishing Powder na banana yung shade. Kasi, yung Laneige na powder, sobrang parang puti lang siya. So, ganito ang gagawin ko. Magdidip ako dito sa may Laneige, and then, kukuha ako nitong banana na powder. Kita ninyo yan. Yan. Nakikita ninyo yung forehead ko? Diba? Tone down na yung glow. Pero ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, parang feeling ko ang nilagay ko lang is itong Glow Sherry from L'Oreal. Glow lang siya. So, kung meron na kayo nitong Charlotte Tilbury na kailangan kong basahin yung pangalan niya, Unreal Skin Sheer Glow Tint, at hindi nyo siya nagustuhan, ihalo ninyo siya sa foundation, ipang-ilalim nyo siya ng foundation. Kung kakulay ninyo siya, pwede nyo siyang gamitin as parang highlighter stick na lang. And kung marami na kayong mga highlighter stick, highlighter na mga cream, yung pwede ninyong ilagay all over your face, I don't think kailangan nyo magbadali para bumili nito because kaya na ninyo tong gawin. Ako personally, I like it. I love na stick siya. So, yung nilagay ko sa lips ko is itong Maybelline na Super Stay Matte Ink na 135 Globe Trotter. Yan, ayan siya. Natutukso ako na hindi na siya lagyan ng finishing spray. Kasi usually, yung mga finishing spray, although nakaka-help sila na ma-hold yung makeup, nag-a-add sila ng glow. Eh, di ba ang glowy nga kanina nung mukha ko? But, naalala ko, meron pala ako nitong Flormar na makeup fix spray. Ang natatandaan ko, yung finish nito, hindi siya glowy masyado. So, ayan na yung finish na makeup, guys. Sobrang natural lang. Actually, sa dami ng layer na ginawa natin kanina, parang naglagay lang talaga ako ng parang cream highlighter, tapos nag-powder lang ako. Ganun yung nangyari sa kanya. But I like it. Medyo nakalabas pa rin ng konti yung mga acne marks ko, but overall, very natural. So, tignan natin pagka naghalo na mamaya yung pawis ko at saka yung natural oils ng face ko. Sabi ko nga sa inyo, medyo parang normal to dry ako ng konti lately. So, balikan ko kayo in 2 to 3 hours. So, eto na guys, yung foundation after 3 hours. Kita naman, I hope nakikita
makikita ninyo sa camera na nag-oil up ako, lalong-lalo dito sa T-zone. Pag walang maliwanag na ilaw, actually, yung sabihin na nating natural light lang, gusto ko yung glow niya. Hindi siya as oily as nung kanina yung first na application ko. Pero it's still glowy enough. And kung dry yung skin ninyo, maganda siya. Kasi I think makaka-add siya ng daya na medyo healthier tignan yung skin ninyo. So, eto siya guys, pagka na-blot. Yan, nakita naman ninyo yung half ng face ko na na-blot. Tumatagos pa rin yung pagka-glowy niya, but it's not that bad. And because hindi ganun kasing kapal yung coverage niya kumpara sa ibang mga foundations, very skin-like yung finish. Kahit na ma-blot mo siya or sabihin na nating may gumalaw sa kanya, hindi siya halatang halata. Maganda naman siya guys. Ayan. So ayan, tinapos ko na tong buong half ng face ko na na-blot. Okay pa rin siya after na ma-blot. So kung meron kayo nitong L'Oreal na Glow Cherry, or kung meron kayong ibang mga parang liquid highlighters, kaya ninyong gawin to. Siguro ang gawin ninyo, haluan nyo lang ng konting foundation or konting concealer kung gusto ninyo ng slight na coverage. Pero kayang-kaya guys. As with this product, gusto ko siya. And I will be using it. And naiisip ko kung saan ko siya gagamitin. Pero kaya ko siya binili and tinest para makita ninyo kung okay ba siya dito sa weather natin sa Philippines. And syempre, you have to consider also yung skin type ko. Ngayon, hindi ganun kainit, makulimlim na medyo umaambon. So, medyo nakalusot pa siya ng konti. But I could imagine kung summertime ko to tinest, summertime ko to ginawa, baka mas oily pa yung kalalabasan. So, ulitin ko, ito yung side ko na medyo, sabihin na natin nag-oil up ng konti. And eto yung side ko naman na na-blot. Papauderan ko lang yan ulit. And then, we're good to go. Actually, gusto ko yung pagkaka-blot dito. Maganda siya, but since hindi pa siya available dito sa Philippines and parang wala pa yata siya sa Sephora PH, kasi yung Sephora PH is same lang naman as Sephora sa Singapore, kung hindi ako nagkakamali. Hindi lahat kasi available pa. Itong particular na foundation na to, sa Paris ko nabili, hindi pa siya available dito yata, sa Asia. Kung hindi ako nagkakamali guys, i-correct nyo ako, pero wala pa kasi siya sa Sephora PH. Hindi ko na siya chinek sa Singapore nung nandun kami sa Sephora sa Singapore. Pero dahil mahirap pa siyang hanapin, para sa akin, kung meron na kayong highlighter na liquid, yung mga ganon, hindi nyo kailangang magmadali na bumili or maghanap dito. Pero kung meron kayong access and meron kayong budget, why not? Okay naman siya. Nakita nyo naman yung ayan, na-blot ko na. Actually, okay na siya ulit. So, ayan na guys yung review ko nitong Charlotte Tilbury na Unreal Skin Sheer Glow Tint. Ito siya. Ulitin ko, pinaghalo ko yung shade na 5 and 7. Hindi ko binili yung 6 kasi medyo pinkish siya ng konti. But even now na na-mix ko yung dalawa, ang ganda pa rin ng kinalabasan. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo. See you again on my next video. Bye!